Hi! Ako nga pala si Manjiro. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like and subscribe lang. Ito yung sumunod na kwento ng matapos ang Season 3 sa TV ng Hajime no Ippo. Kaya tunghayan natin ang isang magandang episode ng Hajime no Ippo 1432 na ang title ay ang World Level na si Ippo. Habang si Sendo at Miyata naman ay nagsisimula na mag-roadwork para sa paghahanda ni Sendo para labanan si Ricardo. Salamat sa pagpunta mo. Malaking tulong talaga na kasama kita sa training ko, sabi ni Sendo. Sa tingin ko, sa taas ng level mo, mahihirapan ka rin maghanap ng kasparing partner mo. Kaya parang nagtutulungan din tayong dalawa, sabi ni Sendo. Sabihin mo sa akin yan kapag nagagawa mo na makatama ng suntok sa akin, sabi ni Miyata. Sira ulo ka. Dahil napapag-usapan naman natin yung kakulangan para sa sparring partner. Kamusta naman sa Tokyo? Tanong ni Sendo. Tokyo? Tanong ni Miyata. Si Mashiba ba ang sinasabi mo? Totoo nga na kulang sila ngayon sa mga kasparing at yun ang malaki nilang problema. Iba siya kumpara kay Ricardo dahil si Ricardo ay sobrang galing sa basic. Si Rosario naman ay kakaiba ang style niya sa paikipaglaban, sabi ni Miyata. Ang maghanap ng kagaya ni Rosario kung paano lumaban ay napakahirap hanapin. Siguro naman meron dyang boksingero na kaparehas lumaban ni Rosario. Mahirap yun dahil si Rosario ay isang southpaw at mataas na kalibre pagdating sa pagiging infighter. Kaya mahirap maghanap ng magaling na infighter, sabi ni Miyata. Magaling sa malapitan na laban, sabi ni Sendo. Biglang napasigaw si Sendo. Teka, ako yun na. Alam mo, wala ka sa posisyon para alalahanin ang laban ng iba. Dahil meron kang sariling laban na dapat mong intindihin. Sira ulo ka, sigaw ni Sendo. At sa gym nila Mashiba, gusto na nilang umalis, tanong ng coach ni Mashiba. Gusto na nilang bumalik sa Pilipinas at sa Thailand. Hindi nila daw akalain na malayo pala ang nararating ng suntok ni Mashiba. Magmumukha lang daw silang punching bag, yun ang sabi nila, sabi ng mga tao sa gym. At si Mashiba ay hindi basta-basta na boksingero, kaya talaga mahirapan tayo makahanap agad na pwede niya makasparing sa loob ng maikling panahon lang. Kailangan natin makahanap ng isang southpaw na infighter. Tumawag ka sa iba't ibang gym dito sa Japan o kahit sa ibang bansa. Ginawa na namin yan, pero ito lang ang nakuha namin. Yung dalawang umatras nang malaman nila kung gaano kalakas si Mashiba. Napasigaw na lang yung coach ni Mashiba. Meron pa bang tao dito na kaparehas ng style na Rosario pagdating sa paikipaglaban? Habang si Ippo naman ay mukhang seryoso sa pinapanood niya. Napakabilis gumalaw ng ulo niya at kaya niyang maiwasan ang lahat ng mga suntok na parating sa kanya. At ang pagpasok niya sa loob ay napakabilis. At bukod doon, isa rin siyang southpaw. Napakalakas ng kanan niya. Pero sa kaliwa pa lang, kaya ka na niya mapabagsak. Kaya niya makalapit sa kalaban niya na walang kahirap-hirap. Kung ganun, yung flicker jab ni Mashiba ay parang walang kwenta lang sa kanya. Pero si Mashiba, meron siyang short uppercut kapag nagawa makadikit ng kalaban niya. At nakita ni Ippo nang may gumamit na rin ng short uppercut, pero madali lang itong naiwasan ni Rosario. Magkasabay niyang ginagawa ang step in at ang pag-ilag at nakakapag-counter pa siya agad. Yung galaw niya ay halos kaparehas ng Dempsey roll. At yung jumping hook niya ay halos kaparehas ng gazelle punch. Sa oras na makadikit siya kay Mashiba, madali na lang niyang matatalo si Mashiba. Sa ganitong sitwasyon, ang pagiging mahaba ng mga braso niya ay hindi makakabuti sa kanya. Isa na ito sa pinakamasamang match-up na makukuha ni Mashiba. Oo nga pala, naalala ko yung Children Ward nagpapatulong sa akin para buuin yung mga laruan na to. At naalala niya na pinapakiusapan pala siya ni Kumi dahil hindi daw magaling ang kapatid niya sa pagbuo ng mga laruan. Marunong ka ba magbuo ng mga ganyang klase ng laruan? Sabi ng mama ni Ippo. Ano ka ba mama? Lalaki ako at kaya kong gawin to, sagot ni Ippo. Nakabuo na ako dati ng castle at vehicle noon. Pero di ko pa nasusubukan bumuo ng robot. Nagsimula ng basahin ni Ippo yung manual kung paano buuin yung robot. At nakita na niya yung mga part ng mga robot na kailangan niyang buuin. Grabe, ang daming parts pala nito at sobrang liliit pa. Tingin ko tuloy kailangan ko pang gumamit ng magnifying glass. Kailangan siguro putulin ko ang lahat ng mga pyesa sa ako unang buuin yung arm at leg niya. Tama nga si Kumi. Sigurado ako mabubisit si Mashiba sa pagbuo nito kasi ang boring gawin. Sigurado mahihirapan nga si Kumi na magpatulong sa pagbuo nito sa kuya niya. At unti-unti na nabubuo ni Ippo yung robot. Merong maliit na pyesa ang tumalsik at tumama ito kay Wanpo. Agad din naman niya itong pinulot. Kaso hindi na niya mahanap kung nasaan na. Ang hirap naman nito hanapin. Para ako naghahanap ng pera sa beach, sabi ni Ippo. Nagawa ko mabuo, sigaw ni Ippo. Halos parehas sila ng size.
Itong isa mahaba ang mga braso niya, pero tong isa naman maliit lang at seryosong tinitingnan ni Ippo yung mga laruan na binubuo niya. At si Mashiba at Rosario ang naiisip nito. Teka, gagamitin ko yung extra parts para maging magkapareho na talaga sila. At unti-unti ulit binuo ni Ippo. Ngayon, mas maikli na ngayon yung braso niya. At itong isa naman ay mas mahaba na. Sigurado magagalit sa akin si Kumi dahil sa ginawa ko. Pero kung titingnan mo, para itong si Mashiba at si Rosario. Siguro, sasabihin ko na lang kay Kumi na ganito talaga ang dapat na itsura nila. Sinimulan na ni Ippo na paglabanin yung dalawang robot habang iniisip si Mashiba at Rosario. Siguradong pa nagpakawala ng short uppercut si Mashiba, siguradong didikit yun si Rosario at tatamaan siya nito sa muka. At yung bilis nito ay siguradong mahirap iwasan. Kailangan niyang pag-isipang mabuti ang lahat ng pwedeng maging senaryo. Siguradong walang sparring partner ang pwedeng maagaya sa style na meron si Rosario. Sobrang naging seryoso na ang mukha ngayon ni Ippo. Pasensya na kung napatawag ako sa inyo. Meron lang akong gustong i-confirm sa interview natin. Si Mari pala ang nagsasalita. Gusto ko lang malaman yung sitwasyon ngayon ni Mashiba sa mga nakakasparing niya, sabi ni Miss Mari. Nagtaas kami na number ng rounds para sa sparring, lalo na at title match ang magiging laban niya. Maganda ang kondisyon niya, yung left niya ay pamatay pa rin, sabi ng coach ni Mashiba. Habang si Mashiba naman ay sumusuntok pa rin sa punching bag. Salamat sa pag-confirm, sabi ni Miss Mari. Sa ngayon, ito lang ang pwede kong sabihin. Hindi ako pwede magsabi ng iba pang impormasyon dahil baka makarating ito sa kalaban namin. Habang ang coach ni Mashiba naman ay problema na dahil wala silang mahanap na pwede makasparing ni Mashiba. Nakaparehas ng style na meron si Rosario. Mukhang maganda ang kondisyon na meron ngayon si Mashiba, sabi ni Miss Mari. Pasensya na kung nakisuyo pa ako sa'yo. Nakamustahin si Mashiba, sabi ni Ippo. Ano ka ba? Wala yun. Importante rin na malaman ko yung kondisyon ngayon ni Mashiba. Sige, kita na lang tayong mamaya, sabi ni Miss Mari. Maraming salamat, sabi ni Ippo. Kung ganun, wala na siguro pwede makaiwas sa mga flicker jab niya, malungkot na sabi ni Ippo. Kung walang boksingerong pwede makalapit sa kanya, siguradong walang pwede mag-set up ng pwede mangyari sa laban nila Rosario. At isa pa, meron pang isang requirement para sa kanya na makakasparing. Isang southpaw na kaya makatama ng Dempsey roll at gazelle punch. At isang in-fighter at isa pa yung may experience na sa pag-iwas sa mga flicker jab. Wala akong kilala, sabi ni Aoki. Si Tagaki naman ay may experience na sa flicker jab. Pero sabi niya, isa akong outboxer, sabi ni Itagaki. Napakarami naman ng requirements para sa makakasparing niya, sabi ni Kimura. Nakalaban na rin ako sa isang gumagamit ng flicker jab. Pero ibang-iba ngayon si Mashiba kumpara sa dati. Alam kong ginagawa mo to dahil kay Kumi. Pero hindi natin kayang tumulong pa sa iba pang gym. Alam mo naman siguro na yari ka kay coach pag nalaman na masyado kang abala para tumulong sa ibang gym. Tama ka sa sinabi mo, sagot ni Ippo. Gusto ko makatulong sa kanila. Pero sa tingin ko naman, nagsisimula na sila maghanap ng pwede makasparing ni Mashiba. Tsak naman na ginagawa nila ang trabaho nila sa isip ni Ippo. Pag uwi ni Ippo ng bahay at matutulog na siya, bigla niya naisip si Sendo. Si Sendo isang in-fighter. Halos na-meet na niya ang lahat ng requirement para sa makakasparing ni Mashiba. Pero hindi siya pwede dahil siguradong busy siya sa pagpe-prepare para sa laban niya kay Ricardo. Hindi talaga madaling maghanap ng pwede makasparing ni Mashiba. At sa rooftop ng gym, sumigaw si Takamura, meron akong idea. Isang in-fighter na kaya makatama gamit ang Dempsey roll at gazelle punch. At higit doon, nagawa na rin niyang matalo yung flicker jab. At halos malapit lang din siya sa weight class na meron si Mashiba. Siguro naman nagigets mo yung ibig kong sabihin, sabi ni Takamura. Talaga? Meron kang kilalang tao na meron lahat ng requirements na yun? Napakatalino mo talaga at ang dami mo talagang alam, sabi ni Ippo. Wala namang kinalaman dito kung matalino ko. Nagkataon lang na may kilala akong ganong klaseng boksingero at malapit lang siya dito. Talaga? Malapit lang dito sa atin? Taga saan siya? Masayang tanong ni Ippo. Habang si Takamura naman ay napakamot na lang ng ulo niya na parang naaasar kay Ippo. Nagbibiro ka ba? Talagang hindi mo alam kung sino ang tinutukoy ko? Tanong ni Takamura. Habang si Ippo naman ay walang idea sa sinasabi ni Takamura. Halika dito, tanga. Tumingin ka sa mga mata ko. Ano bang ginagawa mo? Seryoso ako nagtatanong sa'yo, sabi ni Ippo. Hindi mo ba nakikita? Tanong ni Takamura. Habang nakaturo ito sa mga mata niya. Tingnan mo nang mabuti. Makikita mo yung mukha ng tangang lalaking yun, sabi ni Takamura. Ano bang pinagsasabi mo? Habang nakatingin si Ippo sa mata ni Takamura, ay nagulat siya.
Dahil mukha niya yung nakita niya. Ano? Ako ba ang tinutukoy mong pwede makasparing ni Mashiba? Gulat na sabi ni Ippo. Yun lamang po. Sana'y nagustuhan nyo ang video na ito. Paki-like and subscribe lang kung nagustuhan nyo ang video na ito. Malaking tulong na rin to para sa akin para ganahan pa mag-upload pa. Maraming salamat po.